Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, first time na dito ako mag-video. Nandito ako sa master bedroom namin. So, yan. Pasensya na magulo. Okay, yan. Maginaw kasi maginaw sa labas. Ay, sa basement. Usually, doon ako sa basement nagtatagal. Okay. So, para walang paligoy-ligoy, ito pa aminin ko sa inyo. Hindi pa ako nakikilig sa mga teleserye, hindi pa ako kinikilig sa mga love story na mga pelikula. Actually, bibihira akong manood ng love story. Yung talagang lang. Siguro ang last na pinanood ko na love story is yung Pretty Woman ni Julia Roberts at saka Richard Gere at saka yung yon mga ganon. Pero hindi ako nanonood talaga ng mga teleserye ng mga Pilipino o mga pelikula, lalo na pag love story kasi alam niyo yun yung sa dami ng mga napagdaanan sa buhay, parang yung mga nakikita natin sa pelikula is mga napaka-imposibleng mga nangyayari. Kaya isa pa ako yung tinatawag nila na realistic na klase ng tao. So ngayon, pinapanood ko pinapanood ko ang Chris Pao bilang pagsuporta sa Chris Pao. Pinapanood ko yung teleserye. Ngayon, hindi ako nagko-comment sa teleserye or hindi ako nagre-reaction sa teleserye kasi nga teleserye. Pero kung ang pinag-uusapan natin is itong papakita ko sa inyo. Hintayin nyo. Kayo nandito ka. Nandito tayo. Kinikilig ka niya sa love story mo. Kinikilig ka din. Hindi. Maganda ba si Chris na? Hindi, maganda pala siya sa personal mo. Sa personal. Saan bagay po kayo? Ay, hindi ka. Koreano, personal. Namumula kati nga yan. Sabi ko, ako kamuti. Ano ba nilagay mo dyan? Wala. Bigla lang kagabi pa. Nandito tayo. Kinikilig ka niya sa love story mo. Kinikilig ka din. Hindi. Maganda ba si Chris na? Hindi, maganda pala siya sa personal mo. O yan, kita nyo ha. So, bakit ako napareaction? Kasi, napareaction ako kasi, alam niyo yun yung, parang, what you call this? Parang inaano si Chris na tungkol kay Sir Paul na bagay sila and all that. So, ngayon, ito yung napansin ko. Nag-blush siya. Namula ang kanyang mukha. Iba yung pamumula ng ibang part ng mukha niya na dahil sa allergy iba. Yung pag makita nyo yung diferensya ng isang video na talagang yung natural lang yung kulay ng mukha niya, and then nung umpisahan na siya na sabihan na siya yung may bahay ni Sir Paul, bagay sila, kinikilig siya, biglang namula yung kanyang mukha at hindi ko alam pero napansin ko. Ngayon, ganito yan. So, kung minsan, sa mga ganyan, mga teleserye, kasi nga, nagte-teleserye lang. So, ngayon, kaya hindi ako, ulitin ko yung sinabi ko kanina, kaya hindi ako nag-comment or hindi ako nag-reaction sa kanilang teleserye dahil alam kong teleserye. Liban na lang kung kagaya yung una kong reaction video tungkol sa teleserye na to, tungkol sa may mga bagay na nakikita ko na itinuturo ng teleserye ng episode na yon. So doon ako nagre-reaction tungkol sa tinuturo ng teleserye, kagaya nung tamang pamamaraan ng panliligaw, gaya ng pamamaalam mo na sa magulang, pag-akyat sa bahay ng yung nililigawan, pagsisibak ng kahoy, mga ganon ba. So may dahilan na itinuturo kung bakit ako nag-reaction.
Pero, kung napansin nyo, hindi ako nagre-reaction kahit pa sinasabi nyo na, ay, madam, panoorin mo yung episode na ganito, nakakakilig. Yes, pinapanood ko. Pero, hindi ako kinikilig kasi, alam ko na teleserye. Pero, kinikilig ako kung mga videos, hindi teleserye. At doon ako may mga nakikita na, wait a minute, sandali. Kagaya na naman nito ha, kagaya nito. Okay. Ano ba yung pag-blush ng mukha ni Chris na? Ano bang ibig sabihin nun? Eto, kahit ang natural na reaksyon ng katawan, kahit pa anong gawin mo na pagtatago sa totoo mong nararamdaman, no? Yung katawan mo, hindi pwedeng magsinungaling. Meron at meron parte ng katawan mo na nagsasabi na affected ka. Okay? Let's say for example, kagaya yun, nung hindi pa siya, kumbaga, inaasar kay Sir Paul, normal lang yung kulay ng mukha niya. Yeah, sinabi na may mga allergy, ganun-ganon. Pero, concentrated lang sa ibang part ng kanyang mukha. Pero nung nakita ko, ng kagaya niyan, ewan ko lang, pansin ninyo, biglang namula talaga yung buong mukha ni Chris na. So, ibig sabihin, Chris na, ano to, hindi na to teleserye, totohanan na. Dito ako kinikilig. Kasi, yung hindi siya teleserye, yung regular na video. Ngayon, balik tayo. Merong natural na reaksyon ng katawan. Like for example nun, kahit pa sabi mo na, kinikilig ka, sabi ni Madam Yula, hindi ganun siya. Hindi ganun siya. Pero, yung mukha niya namula. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Hindi siya totoong hindi nagkikinikilig. Kinikilig siya. Namula yung mukha niya. Ganon po. So, ibig sabihin, natural na reaction ng isang tao na kapag dinideny is merong parte ng katawan na sinasabi na nagsisinungaling ka. Like say for example, ako pag may tinatanong sa akin na for example na ayaw kong sabihin for example ang totoo. Hindi naman sa nagsisinungaling ako, ano? For example, ayaw kong sabihin ang totoo, na nagaganito talaga ako, napipihit ko yung aking ilong. So, kaya alam ko na hindi ako nagsasabi ng totoo. Kaya, isa yon na pinag-aaralan din ng mga profilers na tinatawag, na kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, alam nila, meron at merong reaksyon ng katawan. Kagaya ng ng lie detector test. Malalaman ng lie detector test kung nagsisinungaling ang isang tao kasi kapag, for example, may tinanong sila, for example, ang pangalan mo ba ay si Juan de la Cruz? Ang sagot, opo, kasi nga, Juan de la Cruz ang talagang pangalan niya. Ngayon, itong tinanong, ikaw ba ay isang babae? Pag tinanong sa kanya yon, ang sagot, ay lalaki siya. Ang sagot niya, oo. Ang mangyayari, yung heart rate niya, dahil hindi siya nagsasabi ng totoo, kumakabog yan. So, ang nangyayari, nakikita ng machine na dumadalas yung tibok ng puso niya. So, ibig sabihin, nagsinungaling siya. So, ito yon. May mga bagay na hindi may pagkakaila talaga. Kagaya nga yan, paano yan, Chris na. Sinabi lang ni inaasar ka lang kay Sir Paul, ayan, namula ka na. So, ibig sabihin, nag-blush ka na. So, ibig sabihin, may katotohanan, kinikilig ka. Yee! So, ayan. At saka isa pang napansin ko kay Chris na, para bang, yun yung sinabi ni Sir Paul na may bahay. Siya ni Sir Paul. Para bang napaka-natural na lang yung reaction niya na hindi siya nag-deny or hindi siya nagsabi na joke lang, walang ganon, no?
So, para bang it's already yung natural na reaction ni Chris na tinatawag siya na may bahay ni Sir Paul. So, mukhang marami ngang matutuwa. At saka, grabe naman kayo, yung mga subscribers dyan. Ano yun, ginagawa nyo agad ako na magiging ninang Sir Paul at Chris na pagkat nagkatuluyan. Oh my gosh. Meron pa yung nagsabi, may nabasa pa ako sa comment na siya daw ang bibili ng wedding ring pag sila nagkatuluyan. Mga Saudi gold. Taga Saudi yung nag-comment. Tuwa talaga ako sa alam niyo, mas natutuwa ako sa inyo ng mga nanonood. Tsaka, alam niyo, sa totoo lang, ang ganda-ganda rin yung dinudulot ng teleserye na to kasi kagaya yung mga nababasa kong mga nagko-comment, 60-something years old na sila, 70-something years old na sila, 80-something years old na sila. Tignan yung itong mga more than 8 years old na mga subscribers ni Sir Paul na nanonood ng teleserye ng Chris Pao is nagkakaroon sila ng nabubuhay kumbaga ang kanilang mga puso at damdamin. So, napakaganda po yan kasi marami, alam nyo naman ang trabaho ko, nasa isang nursing home ako. So, samantalang dito, pag yung mga ganyang edad na, alam nyo yun, yung nandun na sila sa nursing home, wala na, naghihintay na lang ng, alam nyo yun, yung darating na araw na aalis na sila sa mundong ibabaw. Hindi kagaya ng mga subscribers at mga viewers ng Pugong Biyahero Team na ang laki talaga pala ang nagagawa ng Pugong Biyahero Team. Kaya, I'm so proud really na sabihin na talagang nakakatuwa ang nangyayari sa mga teleserye. Kaya, kasi nagiging nagkakaroon ng, what you call this, may hinihintay ang mga senior citizen na sa Pilipinas at probably sa ibang bansa na may hinihintay sila na papanoorin, may hinihintay sila na episode. Kaya, for the sake of the senior citizen, Sir Paul, maganda talaga pala pag ituloy-tuloy nyo ang pagtiteleserye ninyo para hindi lang kumbaga yung mga nakakaawa, nakakaiyak sa dibdib, napakabigat sa dibdib. Maganda ito yung napapatawa ninyo ang mga senior citizens kasi nakakadagdag yon ng health para sa kanila. Kaya maraming salamat talaga. Kaya hindi ako kumukontra sa teleserye kasi nakikita ko or nababasa ko ang epekto nito sa ating mga senior citizens at that is very good. Malapit ang loob ko sa mga senior citizen kasi nga ako ay isang geriatric nurse na tinatawag or ang concentration ko is sa mga elderly, no? Kaya natutuwa ako na nagbabasa ng mga comments na nagsasabi na, ay, 78 years old na ako, Nurse Nora. Ay, 82 years old na ako, Nurse Nora, pero gumugulong ako sa katuwaan sa aking napapanood na Chris Pao. Kaya, sana tuloy-tuloy ang teleserye at gaya ng kagustuhan ng karamihan na sana nga magkatuluyan ang Chris Pao. Of course, nasa kanila pa rin dalawa. Hindi naman nating pinupush ng mga manonood na silang dalawa. Kung magustuhan lang naman, kung kumbaga yung open sa kanilang mga heart na hindi dahil sa pambubuyo ng mga subscribers, hindi dahil sa pagpupush ng mga subscribers, kung hindi yun talaga ang nararamdaman nila, well, then siguro nga magbo-volunteer akong ninang